Minsan pa nga po ay palakpakan po natin ng Diyos. Pasalamatan po natin ng Panginoon sa pamagitan po ng mga awit na Kanya pong ibinigay po sa atin. Awitan po natin ng Panginoon. That you are made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Let's give thanks. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. You brought me out, you set my feet on higher ground. So here I stand, you are my God, your faithfulness, my soul in rise. Listen. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Salamat po, O Diyos. We are grateful, O God, Panginoon. Salamat po, O Diyos. You are unstoppable, God, Panginoon. Na kahit ano pa nga po, O Diyos, ang mangyari, Panginoon, aming Ama, ang inyong pong pag-ibig, O Diyos, sa amin, hindi po kailanman mawawala, Panginoon. Because you is our unstoppable God, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, aming Ama. We worship you. What a sovereign God you are. Nothing can keep us from your love, oh God.
even when my heart is troubled. Your perfect ways are always chasing me down. Now here I am, Jesus, fill me with your fire. I'm giving you my life. Oh, praise the name. You are unstoppable, mighty and great. You are the one who's not ever changed. Everlasting Father, my gracious Redeemer, you conquered the grave and rose again. What a sovereign God you are. Nothing can keep us from your love, oh God. Even when my heart is troubled, your perfect ways are always chasing me down. Now here I am, Jesus, fill me with your fire. I'm giving you my life. Oh, praise the name. You are unstoppable, mighty and great. You are the one who's not ever changed. Everlasting Father, our gracious Redeemer, you conquered the grave and rose again. You are unstoppable, mighty and great. You are the one who's not ever changed. Everlasting Father, my gracious Redeemer, you conquered the grave and rose again. Let's sing this. You are unstoppable. You are unstoppable. You are unstoppable. How great is your name? You are unstoppable. You are unstoppable. You are unstoppable. How great is your name? You are unstoppable, mighty and great. You are the one who's not ever changed. Everlasting Father, our gracious Redeemer, you conquered the grave and rose again. You are unstoppable, mighty and great. You are the one who's not ever changed. Everlasting Father, my precious Redeemer, you conquered the grave and rose again. Salamat nga po, Diyos. Dahil kahit po ang kapatay po, Diyos, ito po inyo pong napagtagumpayan, Panginoon namin na magbanal. We have this hope in Christ alone. He is our strength, our cornerstone. Through the fire and the flood, we will not be alone. Let us all sing to Jesus. We have this love that's holding on.
is the rock we stand upon. In the midst of every storm, we will not be moved. You are faithful, never failing. We will trust in you alone. You are steadfast, never shaken. You're the rock we stand upon. When darkness comes to steal the night, your word, your truth will lead the light. Truly strong, you're true to fight. We will not be moved. For in you all fear is gone. You are the hope that overcomes. You conquered and made us one. We will not be moved. You are faithful, never failing. We will trust in you alone. You are steadfast, never shaken. You're the rock we stand upon. We stand upon. Our hope is found in no other name. In Christ, the Lord our strength. We trust in you. Your love is unshakable. Your love is unshakable. You are faithful, never failing. We will trust in you alone. You are steadfast, never shaken. You're the rock we stand upon. We stand upon. We stand upon. Our hope is found in no other name. Christ, the Lord our strength. We trust in you. Your love is unshakable. Your love is unshakable. Our hope is found in no other name. The Lord our strength. We trust in you. Your love is unshakable. Your love is unshakable. You are faithful, never failing. We will trust in you alone. You are steadfast, never shaken. You're the rock we stand upon.
Salamat po, O Diyos. Thank you for your unshaken love, Panginoon namin. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin maingat na binabalin. Pinakamataas na papuri, pagsambal, pagdakilan, pasasalamat sa pinakamataas, pinakamatamis na pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos na nakapagligtas. Sige ho, basahin ho natin ang atin hong text ngayon ho. Ito ho ay sa Gawa 12, 1 hanggang 19. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ang tinutukoy hong iglesia dyan ay meron na hong tinatag na church. Meron na hong hindi ho yung building, kundi yung iglesia. Tinutukoy ho dito ay yung mga mananampalataya na tagasunod ho ni Kristo. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid din ni Juan. Itong si Santiago na ito, at nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 3-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pamamagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sinabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Ang akala niya ay pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka, sabi nila, ngunit iginiit niyang naroon nga si Pedro kaya't sinabi nila, ang anghel niya iyon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sirenyasan niyang tumahimik, pagkatapos isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya, pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Grabe ho ang pagsunod ho sa Panginoon nung time na yon. Ang kapalit ho ay buhay. Ngayon ho, ang dali na lang kamakailan lang ho, meron ho akong nabasa sa news, hindi ho siya masyadong binabalita,
Pero isa hong, hindi ko ho, matanda ako sa Zaire, basta sa part ng Africa, ano ho, isa ho siyang church na pinatay ho lahat ng mananampalataya ho doon. Recently lang ho ito. This month. Last month. Kung hindi ho last month, mga nakaraan lang hong buwan. Yung buong church pinatay. Pero dito ho sa atin, sobrang dali lang ho maging tagasunod ho ni Kristo. Sobrang dali ho, pero ilan ho sa atin yung, alam mo, hindi mo naman kailangan mamatay, di ba? I mean, hindi mo kailangang, hindi kapalit ay buhay sa pagsunod mo sa Panginoon. Hindi kapalit yung buhay na papatayin ka talaga. Wala akong ganun dito sa atin eh. Pero ganun na lang ho natin i-neglect ang Diyos at ang pagsamba sa Kanya. Minsan tagal-tagal mo na, di ba? Tagal mo ng mananampalataya. Pero minsan ikaw pa yung nagiging dahilan para katisuran ka ng mga bago pa lang na inaakay. Minsan tagal-tagal mo ng mananampalataya, ikaw pa rin yung mareklamo. Diba? Minsan ang tagal-tagal mo ng tagasunod ni Jesus, tagasunod ka ba talaga ni Jesus? Nakailangan ka pang pilitin na mag-church. Kasi nakalimutan mo no? Nakalimutan mo na yung binhi ng Kristyanismo. Ay dugo noong mga nauna ho sa atin. You have forgotten that the blood of the martyrs is the seed of the church. Kaya dami mo pang kuskus balungo sa pagiging mananampalataya mo eh. Ayaw mo na lang sumunod sa Panginoon, di ba? Nakalimutan mo na dugo ho ng mga nauna ho sa atin ang binhi ho ng atin hong Kristyanismo. Hindi nga ho lang dugo ng mga nauna ho sa atin na yan eh. Dugo ng Panginoon. Anong sabi sa John 12:24? Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. Sabi ho doon, maliban na ang butil ng trigo, sabi dyan, pagkatandaan ninyo, si Jesus ho, nagsasalita ho dito, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili siyang nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ng sagana. Kaya tatandaan nyo kung bakit ho tayo nandito. Kasi may mga nauunahong namatay ho para sa Kristyanismo. Minsan dami pa ho nating arte sa buhay, tagal-tagal na nating mananampalataya. Ang dami nating depend sa Diyos. Ni hindi nga ho buhay mo ang kapalit eh. Ni wala nga hong magsasara ho niyang pintuan dyan at susunugin tayong lahat dahil nananampalataya tayo kay Jesus. Sa sobrang dali ho na maging mananampalataya, kinakalimutan ho natin yung mga ginawa ho ng mga nauna ho sa atin, maski ho yung ginawa ho ng Panginoon sa krus. Ang dami ho natin reklamo sa Diyos. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay ihaharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Ihaharap ho siya para patayin. Si Pedro ho nung tinawag ho ng Diyos. At nung muli na hong, di ba si Pedro ho yung 3 beses na nagkanulo sa Panginoon? Tandaan niyo ho yun. Di ba kilala kita eh. Ikaw yung kasamang ni Jesus eh. Sabi niya, hindi, di ba? Sabi niya, di ko kilala yon. 3 beses hong tumilaok yung manok, di ho ba? Kasi itinatwa niya si Jesus. Ngayon ho, after nun, namatay ang Panginoong Jesus, di ba nagsipulasan ho sila, ang tawag ho doon, nagsialisan ho sila, nagbalik sa kanilang mga, na-dishearten ho sila eh. Natakot sila, baka patayin din sila. Alam niyo nung nabuhay na ang Panginoong Jesus, muli ho silang tinawag ng Panginoon sa dalampasigan. At doon ho, ni-reinstate niya si Pedro ng 3 beses. At sinabi niya ho kung ano mangyayari kay Pedro sa kanyang pagsunod sa Panginoong Hesus. Sinabi ay, dadalhin kita, pupunta ka sa lugar na ayaw mo at may magsusuot sa iyo ng damit. Si Pedro ho ay namatay ng pabaliktad. Nakapako sa krus ng pabaliktad ayon ho sa kasaysayan, sa church history. Kasi sabi niya, hindi daw siya karapat-dapat na maipako sa krus na kagaya ng Panginoong Hesus. Kaya pabaliktad ho siya. Grabe ho yung nila, pagdating sa Panginoon, yung kanilang commitment
at paggalang ho sa Diyos. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Alam niyo ho noon, kapag ikaw ho ay ikinulong, yung kamay mo ho ay nakatali ho, nakatanikala doon sa kawal at yung kabila ho sa isang kawal. Kaya hindi ka talaga makakatakas. Kaya kanina kung nabasa ninyo, ho ba hinanap po si Pedro, hindi ho makita, nagkagulo sila, hinanap ng mga kawal. Ano hong ginawa? Pinapatay ho yung mga kawal, di ho ba? Yun ho ay kasama doon kasi parang insurance yun na hindi mo pakakawalan. Kaya lahat ho nung nagbabantay sa kanya, pinapatay. Nakagapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng langguan. Walang ano-ano yung lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Ginising ho siya ng anghel Tapos ngayon, para siyang nananaginip pa. Parang feeling niya na akala niya siguro panaginip, no? Pero bumangon ho siya Dali bumangon ka, sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Ito ho ay himala ho ng Diyos. Kasi ang dami hong kawal nun Meron hong nakatanikala sa kanya, meron doon sa gate, tapos meron pa doon ho sa labasan. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Ang akala niya ay pangindahan lamang yun. Hindi niya alam kung totoo ba itong nangyayaring to. Di ba nangyayari ho ba yan sa inyo? Pero sa kanya, totoo hong nangyayari. Nakalampas na at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Nakalabas na ho sila doon sa kulungan. Sila nung anghel. Ngayon, meron pang mas malaking hadlang. Yun hong, wala hong makakapasok dyan Sa daanan ho na yan kasi yan ho ay bakal na malaki. Diyan ho dumadaan yung mga karwahe, may mga dalang kalakal. Mag-imagine ho kayo nung unang panahon. Malaki ho yung gate na yan ho ay bakal. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Iniwan na ho siya ng anghel, nawala na. Noon natauhan si Pedro, kaya sinabi niya, ngayong tiyak na totoo pala ang lahat. Noon niya lang na-realize na totoo pala. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria. Si Maria ho, yan ho ay common name. Na ina ho ni Juan, na tinatawag ding Marcos. Ito ho yung Marcos na nakasama ho ni Pablo at sinisante ho ni Pablo. Nakasama ho to na ni Paul na mag-mission, maging missionary, naging missionary ho siya. Pero sinisante ho siya ni Paul. Kaya umuwi na ho siya sa kanila at naging personal assistant ho ni Pedro. Hindi ho nagtagumpay bilang isang missionary na kasama ho ni Pablo, na naging PA ho ni Pedro. Matapos ho yun, siya ho yung nagsulat nung isang gospel, yung Mark. Minsan ganyan ho Minsan nakala natin, fail tayo sa bagay na to, ganyan, wala na akong pag-asa, ganito, ganyan. Yung pala, may plano hong iba ho ang Diyos sa kanya. Hindi ka naman missionary kasi magsusulat ka, mas maano yung gamit ko sa'yo. Di ba hanggang ngayon, nababasa pa natin ang kanyang kasama ho siya doon, the Gospel of Mark. Siya ho yun. Minsan ho yung failures ho natin, yan hindi naman talaga siya failure, kundi dinadala ka lang ng Panginoon kung saan ka mas magiging kagamit-gamit ho sa kingdom. Lahat ho ng buhay sa isang mananampalataya, sa isang tagusunod ni Kristo, listen, ay may kinalaman dapat ho sa kingdom. Kaya nga ho nung tinuruan ho tayo ni Jesus kung paano daw tayo mananalangin, ano ho sabi doon? Ano daw ho yung turo sa atin na panalangin? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Binasa niyo ho yung Bible, mababasa mo laging kingdom. The kingdom of heaven is like this. Pag sinabi hong paghahari ho ng Diyos, listen, ang ibig sabihin ho nito ay, ano ho yung doon? Thy kingdom come, thy, will be done as it is in heaven.
Yun ang ibig sabihin nun. Sa langit, sino ang nasusunod? Ang Diyos. Kaya nga ho, dito sa lupa, gaya ng sa langit, ikaw po ang masunod bilang aming hari. Kaya ho, lahat ho ng bahagi sa buhay ho ng isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo, may kinalaman ho dapat ang kingdom. Kaya pag wala hong kinalaman ng kingdom sa buhay ho natin at sa mga ginagawa ho natin, labas ho iyan sa kalooban ho ng Diyos. Kaya nga ho, yun ang panalangin mo eh. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven in my life. Kaya nga sabi ho doon, maski yung pagkain niya, di ba? Give us this day our daily bread. Diba? Imagine mo, pagkain, kingdom. Kaya nga ho, aling aspeto ho sa buhay natin yung wala ho kinalaman ng kingdom? Aba, kailangan na ho nating isipin. Baka mamaya, ito palang, minsan kasi ganyan ho tayo, no? Kino-compartmentalize ho natin ang atin hong buhay na pagdating ho sa Panginoon, itong bahagi lang na ito lang yung Panginoon, itong part na to, akin lang to ha. Hindi to pwede, hindi to kasama dun sa pagsunod ko sa'yo, akin lang to. Itong part na to, pwede yan. Pero sa Panginoon ho, basta tagasunod ka ni Kristo, dapat lahat yun. Panginoon, ang akin hong oras, ang akin hong panahon, ang akin hong pangarap, ang akin hong pangangatawan, diba yung iyong strength, ang lakas mo, at ano pa yung isa, ang akin hong pera, ang pinakamahirap ibigay sa Diyos. Malalaman mo na kung nasaan ka pagdating sa Diyos. Alamin mo lang kung saan napupunta yung 4 na P na yun. Wala kang pera. Wala kang pera, wala kang pambigay, ganyan-ganyan. Nasaan ang panahon mo? Pag nasa bahay ka, kasama ang mga anak mo, kamusta? Nasaan ang panahon mo? Wala ka namang anak, kamusta? 2 kayong mag-asawa, nasaan ang panahon mo? Ginagawa mo bang kalooban ng Diyos sa buhay mo? May anak ka, nasaan ang panahon mo? Kaninong binibigay? Nasaan yung bahagi ng kingdom, ng kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa iyong pamilya? Nasaan yun? Kasi sabi ho ng Diyos, kung yung 4 na yun ang treasure mo eh. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya titignan mo lang, madali namang alamin eh. Nasaan ang kiling ng puso ko? Tingnan mo kung nasaan ang iyong kayamanan. Saan napupunta ang kayamanan mo? Tingnan mo. Andun ang kiling ng puso. Minsan pinapahirap pa ho natin eh. Maraming nagkatipon, balik ho tayo. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Ito na ho. Pumunta ho siya sa bahay ni Maria na ina ni John Mark at marami daw ho nagtitipon doon sa bahay ho noon. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit ho si Rhoda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto. Pero alam niyo ho ba kung gaano ho kadelikado ho ito? Listen, sobrang delikado ho kasi tumakas ho siya sa preso eh. Tinakas pala siya ng anghel sa preso kung saan ho siya papatayin. Tapos nandun siya sa labas, hindi ho siya pinapasok ho ng pinto. Eto ho, takbo ho si Rhoda at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Listen, tandaan ho natin, ang mga taong nandun sa loob ay nananalangin, pinapanalangin nila na, Panginoon, syempre, anong panalangin nila kay Pedro? Makalaya, ano pa? Iligtas, di ba? Kasi papatayin yun eh. Pinatay na si James, pinatay eh, di ba? Siyempre nananalangin ho sila na, Panginoon, iligtas niyo ho si Pedro. Kasi hindi ho to biro. Kasi alam ho nila, pinatay na si James, malamang papatayin din ho si Pedro, alam ho nila yan. Nahihibang ka, sabi nila, ngunit iginiit niyang naroon nga si Pedro, kaya't sinabi nila, anghel niya yun. Ito ho yung mga tao na nagsasabi na, nananalangin na maligtas ho si Pedro, pero ito ho yung sabi nila, nahihibang ka yata, paano makakawala, paano mapupunta dyan si Pedro? Diba, nasa kulungan yun. Noong unang panahon ho kasi na yun, naniniwala sila bawat isa may guardian angel daw. Yun ho yung kultura ho nila noon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Ito ho yung mga tao, mga mananampalataya na pinagpe-pray ho na makalaya at iligtas si Pedro,
Pero nung niligtas nga ng Diyos si Pedro, hindi sila makapaniwala. Ilan ho sa atin, yung nananalangin, pero hindi siya sure kung ibibigay ng Panginoon. At nung binigay ng Panginoon, hindi siya makapaniwala na binigay ng Panginoon. Pag may pinagpe-pray ka, may hinihiling ka sa Panginoon, paano mo siya pinapanalangin? Naniniwala ka ba talaga na ibibigay ng Panginoon yon? Ilan ho sa atin, yung panalangin ho natin ay hindi ka naman talaga naniniwala. Natutugunin ho yun ng Diyos, pero nananalangin ka. Madami ho sa atin ganyan eh. Kasi iniisip mo, kalooban kaya ito ng Diyos o hindi. Ano ho sabi sa Psalms? Sabi ho that I delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pag si Jesus na ho yung number 1 sa buhay mo, yung Panginoon, si Jesus lagi ang inuuna mo. Yung nagagala ka sa Panginoon dahil sa pagsama niya sa buhay mo. Yung nagagala ka sa Panginoon, na siya ho yung siya yung kagalakan mo eh. Panginoon, ikaw ho yung kagalakan ko, ikaw ho yung kapunuan ko, ikaw ho yung aking kalahat-lahatan, not anything in this world. Kasi alam ko, Panginoon, kahit anong bagay sa mundo won't satisfy this heart. Alam ko, ikaw lang, Panginoon, makakapuno ng pusong ito eh. Hindi ho tao, hindi ho yung pogi, hindi ho yung maganda, hindi ho yung pera, hindi ho yung sa mga pangarap mo, kundi ikaw, Panginoon, ikaw lang. Bonus na lang ho yung mga yon. Kung ipagkaloob mo sa akin, Panginoon, yung aking pangarap, bonus na ho yun. Kung palaguin mo ho ang negosyo ko, bonus na ho yun. Kasi ang negosyo ito, sa'yo din naman to eh. Ang kagalakan ko, Panginoon, ay pagsama nyo sa aking buhay, kayo mismo, Panginoong Jesus. Yan ho yung delight yourself in the Lord. Ewan ko lang ho, when you delight yourself in the Lord, ewan ko lang ho kung anong panalangin mo. Ang tawag ko ho dun ay kingdom prayer. Kapag delight na delight ka sa Panginoon, ang panalangin mo na, mga kingdom prayers na. Kaya bakit hindi ibibigay ng Diyos yun? Kung ang desire mo ay ang Panginoon, si Jesus mismo, anong ibibigay, ano pa yung desires mo? Hindi ba't ibibigay ng Panginoon yun? Kasi siya na ang hinahanap mo eh. Kingdom na yung prayer mo eh. Hindi na ho pang sarili. Lagi ho kaakibat ho, lagi ho kasama ho yung yung kingdom. But seek first the kingdom. Grabe no? Sa dinami-dami ng pwede nating hanapin ho sa buhay, sa dinami-dami ng kulang ho sa buhay ho natin, ano ho ang sabi ho na Jesus? Si Jesus ho mismo nagsabi niyan. Sabi niya, seek first. Kaya may mga bagay ho na dapat hong unahin at may mga bagay na pangalawa. Kaya dapat maunawaan ng isang tagasunod ni Kristo, ito pala yun. Meron palang dapat may mga bagay pala na mas mahalaga. At ang pinakamahalaga doon at pinakauna, ano daw ho? Kingdom of God and His righteousness. Ano yung kingdom of God? Si Jesus ho yun eh. Kingdom of God, ano ho yun? Your will be done on earth as it is in heaven. Masunod ko ho ang kalooban ninyo, Panginoon. Kaya ano pa hong, sabi ho dyan, kapag inuna mo daw ang Panginoon, all these things shall be added unto you. Ano yung things na yon? Ano yung all na yon? Yung all na yon ay yung alam ng Diyos na makabubuti sa'yo. Naunawaan po ba natin yon? Kaya nga ho, kapag ang Panginoon ho yung number 1, wala ka nang ibang hihilingin sa Panginoon, kundi yung mga kingdom prayers. Kingdom prayer para sa pamilya mo, sa iyong mga kapatid, sa negosyo mo. Panginoon, ito ho, ganyan. And all these things will be added unto you. Ang linaw ho ng pangako ng Diyos na yan. Yun know, yung problema sa atin minsan, nanalangin ka, hindi ka naman naniwala na ibibigay ng Diyos. Imagine mo, namatay ho si Santiago. Alam nila yung pwede hong mangyari along the way sa pananampalataya nila. Actually, hindi naman sila tinarget. Unti lang, ang tinarget talaga yung mga leaders ho nila eh. Nag-umpisa ho sa mga leaders nila bago ho yung mga rank and file. Bago ho yung mga members. Kaya panalangin ho nila, kahit ho namatay na ho si Santiago, nanalangin pa rin ho sila sa Diyos. Kaya nga lamang po, nagulat sila nung tinuguno ng Diyos. Madami ho sa atin ganyan, nananalangin ho tayo. Hindi ho tayo sigurado na tutugunin ng Diyos. Kapag kingdom prayer ho, ang panalangin mo, tutugunin ho yun ng Diyos.
Di ba ho yung pangako niya sa Old Testament and sa New Testament? Sila'y sinenya siya niyang tumahimik, huwag kayo maingay. Kasi pag nag-ingay kayo, baka mahuli ako, mapatay pa ako, di ho ba? Pagkatapos isinalaysay niya kung paano nilabas sa Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Hindi niya ho alam na patay na ho si Santiago. Grabe, no? Grabe ho yung panahon na yon ng pagsunod ho sa Diyos. Sabi no, hindi niya ho alam na si Santiago ay patay na. Sabihin niyo sa mga kay Santiago at sa mga kapatid, yung kapatid na ho tinutukoy, yung mga elders ho. Sabi pa niya, pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Saglit lang ho siya doon, umalis ho siya. As we end in prayer po, maaari ho ba tayong tumayo? Bago ho tayo dumako sa panalangin, nais ko lang po na ipaalala sa bawat isa. Kung may papanalangin ho tayo, mga panalangin ho na pangkaharian, anong ibig sabihin nun? Ano ba? Yung para ka bang relihiyoso lagi? Ganon? Hindi ho eh. Pag sinabi ho pangkaharian na panalangin, ito ho yung mga panalangin na lagi ho kasama ang Diyos maski sa pangarap mo. Minsan ang problema ho kasi sa atin, binabribe natin minsan ang Diyos eh. Panginoon, ibigay mo lang to, susundin ko, gagawin ko tong ganito, ibibigay ko yung ganito. Hindi naman ho, ganun eh. Sinabi na nga ho ng Panginoon eh, kung paano niya ipagkakaloob ang lahat ng pangangailangan mo. Minsan ho kasi ginagawa nating parang genie ho ang Diyos. Kadalasan kaya ayaw mong maniwala, minsan hindi ka naniniwala kagaya nila, di ba? Hindi sila naniwala. Hindi sila makapaniwala. Dahil yun sa unbelief eh. Hindi sila makapaniwala, niligtas ng Diyos. Pero nananalangin ka, saan ang pananampalataya talaga doon? Kaya pag nanalangin ho tayo, manalangin ho tayo ng kingdom prayer. Sabihin nga ho natin, mga panalangin pangkaharian. Tingin nyo ho, nung nahuli ho si Santiago, nanalangin ba sila? Tingin nyo ho, nung nahuli si Santiago, tingin nyo pinabayaan na lang nila, hindi na nila pinanalangin si Santiago na iligtas ng Diyos? Ano sa tingin nyo? Panginoon, ligtas mo. Siyempre nanalangin ho sila noon, pero ano hong tugon ng Diyos? Listen, ano hong tugon ng Diyos doon? Siyempre pinanalangin nila si Santiago na iligtas ng Diyos, pero tumugon ho ba ang Diyos? Tumugon po ba ang Diyos? Anong tugon ng Diyos? Kamatayan. Yun kasi ang problema ho natin, minsan ang tugon ho ng Diyos, hindi ho natin gusto. Kaya siniisip natin, hindi naman tumutugon ng Diyos eh. Akala mo lang yun na hindi tumutugon ng Diyos, tumugon ng Diyos, hindi mo lang gusto yung tugon ng Diyos. Kaya nga when you seek first the kingdom of God and His righteousness, yun ang pangako ng Diyos eh. Ibig sabihin ba, hindi ka nadadaan sa hirap, hindi ka nadadaan sa lungkot, hindi ka na makakaranas ng kamatayan? Hindi ho ibig sabihin, hindi mo na makakarasan yung mga hirap ho na yon. Hindi ka na ba mababaon sa utang? Hindi ka na ba dadanas yung hindi kayo magkasundo nung mahal mo sa buhay? Hindi ka na ba dadanas na bigla ka na lang binagsak sa school? O hindi ka ma-promote sa trabaho na matagal mo nang pinapanalangin? Si Santiago ho, did he seek God first and His righteousness? Yes. Even unto death, hanggang kamatayan ho, binigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Anong reward niya? Ano tugon ng Diyos sa kanya? Kamatayan. Pero Diyos ho yun. At dahil yung kamatayan niya na yun, ni Santiago, ano kapalit nun? Buhay ho natin ng bawat isang nandito. Isa ho ay binhi. Ang dugo niya ho, ang kamatayan niya ay binhi ho ng iglesia ng totoong Hesus ng Biblia. Kagaya ho ng pagbibigay ng buhay ho ng bawat isa sa Panginoon. Although ngayon ho, hindi naman ho kailangan nating mamatay ganon eh. Wala hong ganon ngayon dito sa Pilipinas, napakaluwag. But if you die to yourselves, if we die to ourselves, mamatay ho tayo sa ating mga sarili.
Kalimutan ho natin ang ating mga sarili, alang-alang ho sa iba. Alang-alang ho sa Panginoon at sa pagmamahal ho sa iba. Alam mo yon, kalimutan mo yung maliliit mong kaartehan ho sa buhay o mga demands mo sa Diyos sa buhay at sumunod ka ho ng totohanan ho sa Panginoon. Makikita mo na yung pagkamatay mo sa sarili mo, mamumunga ho ng marami. Alam ninyo, kahit matagal na tayong mananampalataya, yung iba dito, yung iba ho bago, minsan nakakalimutan ho natin na ang Diyos ay Diyos na tumutugon ho sa mga panalangin. Minsan nakakalimutan ho natin na ang Diyos ho ay kaya hong gumawa ng imposible kahit nakaranas ka ng mga panalangin mo na minsan ay akala mo hindi tinugon ng Diyos, pero ang tugon ng Diyos ay hindi. Alam niyo ho, minsan nakalimutan mo na, Panginoon, nawalan ka na ng ayaw mo nang manalangin ng totohanan at mag-expect sa Diyos na ang Diyos ay tutugon. Ito ho yung awit. Pakinggan ho natin. Sabi ho dyan, sabi niya, listen, ang ganda lang ho ng awit kasi nararanasan ho to maski nang matatagal na. At ito ho isang paalala sa bawat isa na kailangan natin bumalik sa Diyos na kayang gumawa ng mga bagay higit pa sa lahat ng kaya nating isipin o hilingin. Sabi niya dyan, when did I start to forget? Kailan ko nakalimutan all of the great things you did? Sabi niya, kailan ko nakalimutan yung mga na kaya mong gawin, yung mga bagay na sobrang... Tandaan niyo ho ba dati, simula sa Genesis hanggang sa Revelation, kung paano ho kumilos ang Diyos? Hinati niya ho ang dagat, pula, hinati niya ang Jordan, di ba? Nagpadala siya ng naggawa siya ng pillar of fire noon hong naglalakbay ang mga Israelites sa wilderness. Naglagay ho siya ng pillar of clouds. Dahil sobrang init, para hindi ho sila mainitan. Grabe yung mga ginawa ho ng Diyos na agaya ho ng isang David, napatay niya yung isang higante. Madami mong himalang ginawa ho ang Diyos. Pero minsan nakakalimutan ho natin even sa ating buhay ho, dahil ho may mga bagay na hindi ho natin matanggap na ito ang tugon ho ng Diyos, na wala na ho tayo ng pananampalataya na tutugunin ng Diyos ang mga panalangin ho natin. Kaya sabi niya, when did I throw away faith for the impossible? Kailan ko isinantabi ang pananampalataya na kaya mong gawin yung mga bagay na imposible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Minsan nagdatot ka, Panginoon, tutugunin mo ba? Kaya mo bang gawin to? Parang imposible. Parang imposibleng tugunin mo tong panalangin ko na to. Parang hindi mo kaya. Kaya ayaw mo na lang manalangin. O kung manalangin ka, magugulat ka na lang dahil tinugon ng Diyos. Hindi ka nag-i-expect na tutugunin niya talaga. Why do I talk myself out of seeing miracles? Bakit ko pinipigilan ang sarili kong makakita ng mga himala? Kaya ho, alam nyo, sa church ho natin, ito ho'y taon ng, it is a victorious year. Diba? Ito ho ay taon ho kung saan ho, tagumpay ho tayo sa Panginoong Jesus. Kaya kung may mga panalangin ka, Panginoon, ano ba yung mga hindi mo kayang gawin? Ano ba yung mga imposible para sa akin na kaya mong gawin? Kaya ngayon ho, taon na to, unti-unti ho tayong makakakita ng mga himala, ng mga kwento, makakarinig ng mga kwento ng himala na ginawa ng Panginoon sa bawat isa ho na nandito. Kasi bubuksan ho ng Panginoon ang mga mata natin, anak, kaya kong gawin yan. You think that's impossible for me? Nothing is impossible for me. So, sa awit, you are more than able. Ayan ho, no? Sabi niya dyan, you're not done with me yet. Di ka pa tapos, Panginoon, sa akin. Kasi minsan nakala natin tapos na ang Diyos sa'yo Bakit wala na akong pag-asa? Panginoon, di na ako, natakot ka ng manalangin kasi nawala na yung pananampalataya mo na kayang tugunin ng Diyos yung iyong panalangin
Pero sabi ng Panginoon, di pa ako tapos sa'yo. There's so much more to the story. Kaya sabi niya dyan, who am I to deny what the Lord can do? Bakit ko pipigilan ang Diyos sa kaya niyang gawin? Ba't ko itatanggi na mga bagay na imposible ay kayang to pa rin ng Diyos? Sabi niya ho dyan, I've come a long way. I've seen how you work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve, because I know who I am. Ito ho kasi yun, kilala natin ang sarili natin eh. Alam natin, Panginoon, ito ako eh. Pabali-balin tong Panginoon ako eh. Kaya kita ko, Panginoon, kung gaano kakabuti. Ang sabi ho kasi doon, no? Sabi ng Lamentation, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi niya nung awit, but I can stay where I'm at. We've come this far by faith, and I just can't turn back. Sabi niya, you're not done with me yet. God is more than able. Sabi ho ng Ephesians 3 verse 20, sabi ho ni Pablo, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Jesus Christ throughout all generations forever and ever. Amen. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Salamat o aming Diyos. Tinataas ho namin, Panginoon, ng bawat dalangin ng pamilyang nairito, O Diyos. Bawat magulang, bawat kabataan, bawat anak, bawat asawa, bawat eskwela, Panginoon. Every business, Lord, that is represented here, every school being represented here, every family, Lord, Panginoon, that is represented here. Abutin mo ho ng inyong kamay, Panginoon, wala hong malayo sa inyo. Abutin niyo ho ang kanilang mga dalangin, Panginoon, katugunan sa mga dalangin ho na sa tingin namin ay imposible. Ngunit imposible ho sa inyo. Bubuksan niyo ho ang aming mga mata na kayo Diyos na gumagawa ng imposible at gumagawa ng himala. Na kayo Diyos na gumawa ng himala noon sa mga ninuno namin na sina Abraham, sina Moises, Panginoon, at ang mga propeta. You are that same God, Lord. At hanggang ngayon, Panginoon, gumagawa kayo ng mga... Kayo ho ang Diyos na magpalakas ho at mag-ingat ho na nampalataya ng bawat isa. Ipinagkakatiwala ho sa inyong buhay at sa sandalian ho ng aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, ngayon ng gabi. Pabahan niyo ho, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa inyong Espiritu Santo. The peace that surpasses all understanding. May it guard our hearts and our minds. Upang sa gayon, magawa namin ng kalooban ng Diyos sa aming buhay. Sa inyo, O Diyos, na makagagawa ng higit pa sa ng kaya naming hilingin o isipin.
Sa inyo namin ho binabalik ang lahat ng papuri, lahat ho ng pagsamba, lahat ho ng pagdakila. Kaysa ho ang Santong Espiritu, kasama ng Panginoong Hesus, doon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. Baunin ho ng bawat isa ang pag-ibig ho ng Panginoong Hesus.